Biglang napuno ng lagim ang Tondo, Maynila, matapos matuklasan ng isang residente sa Barangay Silangan ang isang itim na bag na nakahandusay malapit sa isang tumpok ng basura kaninang umaga. Ang kahina-hinalang bagahe ay agad na pumukaw ng atensyon at nagdulot ng pagkumpulan ng mga tao. Bukod sa bigat nito, naglalabas ito ng matapang at masangsang na amoy na siyang nagpatigil sa mga nagdaraang residente upang ito'y usisain. Si Mang Kiko, isang mangangalakal na siyang unang nakapansin sa kakaibang itsura ng bag, ay agad na tumawag sa ibang mga kapitbahay upang tiyakin kung ano ang laman nito bago sila tuluyang nagpasya na tumawag sa mga pulis. Hindi nagtagal matapos matanggap ang ulat, dumating sa lokasyon ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, mula sa Manila Police District, at agad na naglagay ng police line. Nang buksan ang bag, ang maingay na paligid ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Sa loob, natagpuan ng mga otoridad ang mga pinutol na bahagi ng katawan ng tao na maingat na binalot sa malinaw na plastik. Batay sa paunang pagsusuri, ang mga piraso ng katawan ay tinatayang pag-aari ng isang lalaki na may edad sa pagitan ng 25 hanggang 40 taong gulang. Hindi pa matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kondisyon ng mga bahagi ng katawan na nagsisimula ng magbago ang kulay. Agad na pinalawak ang crime scene upang hanapin kung mayroon pang ibang mga piraso ng katawan sa paligid. Sa kasunod na pagsisiyasat, natagpuan ng mga petugas ang mga kupas na mansa sa pader malapit sa isang maliit na eskinita na pinaghihinalaang may kaugnayan sa paglipat ng bag bago ito iwanan. Ayon sa ilang residente na nakatira malapit sa lugar, wala silang narinig na anumang kahina-hinalang ingay kagabi. Gayunpaman, may ilang saksi na nagsabing nakakita sila ng isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket na nagmamadaling naglalakad bandang alauna ng madaling araw. Kasalukuyan ng kinokolekta ng pulisya ang mga recording mula sa mga kalapit na sari-sari store at mga bahay upang matukoy ang direksyon ng pagtakas ng pinaghihinalaang salarin. Ang pagkatuklas sa mga piraso ng katawan ay nagdulot ng matinding takot sa komunidad. Ang mga residente ay umaming nababahala, lalo na't ang lugar kung saan ito natagpuan ay hindi kalayuan sa kanilang mga tahanan. Nangangamba sila na baka may iba pang bahagi ng katawan na nakakalat o ang salarin ay nasa kanilang lugar pa rin. Sinabi ng kapitan ng barangay na wala namang anumang kaguluhan na naganap kamakailan, kaya't ang kasong ito ay itinuturing na lubhang kakaiba at nag-iwan ng maraming katanungan. Sa kabilang banda, tiniyak ng kapulisan na magsasagawa sila ng masusing imbestigasyon at nanawagan sa mga residente na manatiling kalmado, ngunit maging mapagmatsyag. Sa kasalukuyan, ang proseso ng pagkakakilanlan sa biktima ay isinasagawa sa SE General Hospital. Patuloy na sinusuri ng mga investigador ang mga fingerprint, pattern ng sugat, at ang posibilidad ng iba pang mga palatandaan ng karahasan na hindi nakita sa crime scene. Tinitingnan din ng pulisya ang posibilidad na ang biktima ay pinatay sa ibang lugar at itinapon lamang sa Tondo upang iligaw ang investigasyon. Samantala, pinapabilis ng forensic team ang kanilang pagsusuri upang matiyak kung ang mga natagpuang bahagi ng katawan ay mula sa iisang tao o higit pa. Ang resulta nito ay magiging kritikal sa susunod na direksyon ng investigasyon. Ang sitwasyon sa paligid ng crime scene ay mahigpit pa ring binabantayan at ang mga residenteng malapit sa lugar ay piniling manatili sa loob ng kanilang mga bahay habang naghihintay ng karagdagang anunsyo mula sa mga otoridad. Dahan-dahang bumabalik sa normal ang aktibidad ng mga residente, ngunit ang takot ay nananatiling mabigat sa bawat eskinita na naging sentro ng atensyon mula pa kaninang umaga. Patuloy na sinusuyod ng pulisya ang lugar sa loob ng ilang daang metrong radius upang matiyak na walang karagdagang ebidensya na naiwan. Samantala, ang ilang saksi na itinuturing na may alam sa kilos ng kahina-hinalang tao ay dinala na sa presinto para sa karagdagang pagtatanong. Lalong tumindi ang tensyon sa Barangay Silangan, Tondo, pagsapit ng tanghali ng palawaki ng pulisya ang kanilang paghahanap sa ilang mga lugar na posibleng pinagtapunan ng ebidensya. Ang maliit na kalsada na karaniwang dinaraanan ng mga residente ay naging isang restricted area na may police line na umaabot mula sa dulo ng eskinita hanggang sa kanto. Ilang mga opisyal ang may dalang metal detector at mga kamera na nagpapahiwatig na ang investigasyon ay pumasok na sa maseryosong yugto. Hinala ng pulisya na hindi lamang ang bag ang itinapon ng salarin, kundi posibleng may iba pa itong itinapong mga bagay upang itago ang pagkakakilanlan ng biktima.
Hindi kalayuan sa lugar kung saan natagpuan ang bag, isang residente ang nagulat ng isa pang masangsang na amoy na nagmumula sa likod ng isang paupahang apartment. Mabilis na kumilos ang mga pulis patungo sa nasabing lokasyon. Ang pinto ng apartment ay hindi nakalock at ang bintana nito ay bahagyang bukas, na para bang iniwan ito ng nagmamadali. Nang pasukin ng pulisya ang gilid ng bakuran, natagpuan nila ang isang malaking itim na plastic bag na mahigpit na itinali at inilagay sa ilalim ng tumpok ng mga karton. Ang amoy na nagmumula sa plastic ay agad na nagpilit sa mga pulis na magsuot ng karagdagang face mask. Ang mga residenteng nanonood mula sa malayo ay biglang nagpanik. Marami ang nagtakip ng kanilang mga bibig habang dahan-dahang umaatras. Dinala ang plastic sa harap ng bahay at binuksan ng SOCO team. Sa loob nito ay natagpuan ang mga damit na puno ng dugo, isang pares ng rubber gloves, at isang kutsilyo sa kusina na may mga bakas pa ng dugo sa talim nito. Bagamat hindi pa makumpirma kung ang mga gamit na ito ay direktang may kaugnayan sa mga piraso ng katawan sa loob ng bag, naniniwala ang pulisya na ang tuklas na ito ay napakahalaga. Ang mga ebidensya ay agad na inilagay sa mga espesyal na bag at dinala sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Sa gitna ng imbestigasyon, nagsimulang lumitaw ang mga bagong saksi. Isang naglalakong panadero ang nagsabing nakakita siya ng isang motorsiklo na huminto sandali malapit sa lugar kung saan itinapon ang bag bandang 1:00 ng umaga. Ayon sa kanya, ang nagmamaneho ay may dalang isang bagay sa likuran ng kanyang motor na binalot sa madilim na tela. Sinabi ng saksi na ang nagmamaneho ay lumingon-lingon na parang tinitiyak na ligtas ang paligid bago mabilis na umalis. Ang testimonya na ito ay kasalukuyang ikinukumpara sa mga recording na nakuha ng pulisya mula sa 2 convenience store at isang bahay ng residente. Samantala, ang psikolohikal na kondisyon ng mga residente ay nagsimula ng maapektuhan. Maraming mga magulang ang nagbawal sa kanilang mga anak na lumabas ng bahay, kahit na para lamang maglaro sa bakuran. Ilan ding residente ang nagulat na hirap silang makatulog dahil sa tumaas na antas ng pag-aalala mula nang lumabas ang balitang ito. Tiniyak ng barangay chairman na higpitan ang seguridad sa kanilang lugar at hiniling sa pulisya na magkaroon ng regular na patrol sa gabi hanggang sa maituring na ligtas na muli ang sitwasyon. Sa presinto, walang tigil ang trabaho ng investigation team. Sinusubukan nilang iugnay ang natagpuang bag na may lamang mga piraso ng katawan sa mga ulat ng mga nawawalang tao sa nakalipas na 2 linggo sa Maynila at mga kalapit na lugar. May ilang pangalan na ngayon ang pinagtutuunan ng pansin, ngunit hindi pa makumpirma ng pulisya kung isa sa kanila ang biktima sa kasong ito. Ang proseso ng pagtutugma ng fingerprint at iba pang pisikal na katangian ay patuloy na isinasagawa sa forensic laboratory. Samantala, ang mga ambulansya ay palaging nakikitang pumapasok at lumalabas sa SE General Hospital na nagpapahiwatig na masinsinan ang isinasagawang forensic examination. Ang forensic doctor na humahawak sa kaso ay nagbigay lamang ng maikling pahayag na ang mga sugat sa katawan ng biktima ay nagpapakita ng paulit-ulit na paggamit ng matalas na bagay. Ang iba pang detalye ay inililihim pa para sa kapakanan ng investigasyon. Sa labas ng paupahang apartment na pinagmulan ng bagong tuklas, nagtipon ang ilang residente, nagbubulungan tungkol sa posibilidad na higit sa isa ang salarin. Mabilis na kumalat ang mga tsismis, mula sa planadong pagpatay hanggang sa posibilidad ng mas malaking kriminal na aktibidad. Hiniling ng pulisya sa publiko na huwag mag-isip ng kung ano-ano, ngunit ang takot ay mahirap pa ring pigilan. Ang Tondo ay patuloy na naging sentro ng atensyon ng publiko matapos makahanap ang pulisya ng mga bagong pahiwatig na posibleng magbigay liwanag sa investigasyon. Pagsapit ng hapon, isang espesyal na team mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CID, ng EHF ang dumating upang suportahan ang EHF. Ang kanilang presensya ay senyales na ang kasong ito ay itinuturing na may mataas na antas ng komplikasyon at posibleng may kaugnayan sa isang mas malaking criminal network. Sa paligid ng pangunahing crime scene, muling isinagawa ang mas malalim na pagsisiyasat. Binisita ng mga pulis ang mga drainage canal na konektado sa eskinita kung saan natagpuan ang bag. Gamit ang mahahabang bakal na panghila, sinubukan ng team na tiyakin kung may iba pang bagay na naiwan sa madilim at mabahong daluyan ng tubig. Pagkatapos ng halos 10 minuto, isang pulis ang nakakuha ng isang maliit na itim na bagay na parang isang e-card o manipis na wallet.
Pinatuyo ito, inilagay sa isang evidence bag, at agad na dinala sa field command post. Hindi nagtagal, muling tinawag ang pulisya ng isang residente na nakakita ng mga pulang mansa sa pader malapit sa isang masukal na lugar sa likod ng paupahang apartment na una ng ginalugad. Hindi gaanong kalakihan ang mansa, ngunit pahaba ang hugis nito na parang may bagay na kinalagkad doon. Agad na kumuha ng sample ang mga opisyal para sa SCK testing. Lalong nabahala ang mga residente. Marami ang nagsimulang magtanong kung ang lugar na iyon ay naging pansamantalang hinto ng salarin bago itapon ang mga piraso ng katawan. Sa isa sa mga lugar na sinisiyasat, natagpuan ng pulisya ang mga bakas ng paa sa basang lupa. Ang mga bakas ay patungo sa isang bakanting lot na bihirang daanan. Hindi pa matiyak kung ang mga bakas na ito ay mula sa salarin, ngunit ang malinaw nitong hugis ay nagbigay ng pag-asa para sa pagsusuri. Kinuhaan ng litrato ng SOCO team ang pattern ng bakas at gumawa ng plaster cast gamit ang isang espesyal na pulbos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa labas, sa presinto naman, sinimulan na ng mga investigador na pag-aralan ang posibleng motibo. Ilang ulat ng nawawalang tao ang ikinukumpara na ngayon sa mga natagpuang bahagi ng katawan. 2 ulat na natanggap 2 araw na ang nakalipas ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin dahil sa pagkakatulad sa paunang deskripsyon ng biktima. Ngunit, nananatiling maingat ang pulisya at iginiit na lahat ng posibilidad ay bukas pa rin. Bukod dito, sinuri rin ng pulisya ang mga GIFI recording na nakuha mula sa mga convenience store at bahay ng residente. Sa isang recording, nakita ang isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket at face mask na mabilis na naglalakad sa eskinita bandang 1:00 ng madaling araw. Bagamat hindi malinaw ang kanyang mukha, ang kanyang mga kilos ay tila nagmamadali. Dala niya sa kanyang kanang kamay ang isang itim na bag na halos kapareho ng bag na natagpuang mailamang mga piraso ng katawan. Ang recording na ito ngayon ang pangunahing focus ng mga investigador na sinusubukang linawin gamit ang mga high-resolution image enhancers. Sa kabilang banda, ang paupahang apartment kung saan natagpuan ang itim na plastic ay nagsimula ng maging sentro ng hiwalay na pagsisiyasat. Sinabi ng may-ari ng apartment na ang huling umupa ay isang lalaki na 3 linggo pa lamang doon at bigla na lang nawala 2 araw na ang nakalipas nang hindi isinasauli ang susi. Ang lalaking ito ay kilala bilang isang loner at bihirang makisalamuha sa mga kapitbahay. Dahil sa impormasyong ito, masusing sinisiyasat na ngayon ng pulisya ang background ng dating umuupa, kasama na ang kanyang trabaho, mga dating tirahan at posibleng ugnayan sa biktima. Lalong nabalisa ang mga residente. Marami ang nagsabi na bago umalis ang lalaki, nakakaamoy sila ng hindi magandang amoy mula sa direksyon ng apartment, ngunit inakala nilang galing lamang ito sa kanal. Ngayon, ang hinala na iyon ay nagbibigay sa kanila ng kilabot. Ilang residente pa ang umamin na nahihirapan silang dumaan sa eskinita dahil sa mga nakakatakot na imahe na patuloy na bumabalik sa kanilang isipan. Sa SCK General Hospital, patuloy ang trabaho ng forensic team. Inihayag ng doktor na humahawak sa kaso na ang mga sugat sa katawan ng biktima ay tila ginawa gamit ang isang matalas na bagay na may partikular na pattern ng guhit, na nagpapahiwatig na ang salarin ay maaaring sanay sa paggamit ng ganoong kasangkapan. Bukod pa rito, ipinahihiwatig ng kondisyon ng mga piraso ng katawan na ang proseso ng pagputol ay ginawa ng mabilis ngunit hindi maayos, na nagbibigay ng senyales na ang salarin ay nagtatrabaho sa ilalim ng pressure o nagmamadali. Pagsapit ng hapon, nagsagawa ng karagdagang paggalugad ang mga investigador sa apartment at natagpuan ang mga piraso ng plastik at maliit na retaso ng tela na nakadikit sa sahig ng kwarto. Ang tela ay may madilim na kulay at tila kapareho ng telang pambalot na nakita sa recording. Lahat ng bagong ebidensya ay agad na siniguro. Hanggang sa paglubog ng araw, nananatiling sarado sa publiko ang ilang mga lokasyon. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng mga residente ang mga kaganapan mula sa likod ng kanilang mga bakod at bintana. Ang tensyon ay nananatiling mataas, na para bang maraming misteryo pa ang hindi nabubunyag at naghihintay na malutas ng investigasyon ng pulisya. Dumilim na sa tondo, ngunit ang sitwasyon sa paligid ng crime scene ay malayo sa pagiging kalmado. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis, ang dilaw na police line na nakaharang,
at ang pulutong ng mga residenteng nanonood mula sa malayo ay nagpabago sa makitid na eskinita na tila isang set ng isang crime investigation show. Ang mga pulis na walang tigil sa pagtatrabaho mula pa kaninang umaga ay pinalawak na ngayon ang kanilang paghahanap hanggang sa halos 1 kilometrong radius mula sa lugar kung saan natagpuan ang bag. Ginawa ito dahil naniniwala ang mga investigador na hindi lamang sa iisang lugar itinapon ng salarin ang mga bahagi ng katawan. Sa isang maliit na kanto hindi kalayuan sa paupahang apartment, isang negatibo unit ng pulisya ang dumating kasama ang handler nito. Agad na nakakuha ng atensyon ng mga residente ang aso. Walang tigil itong inamoy ang isang piraso ng damit ng biktima na inihanda ng pulisya upang matukoy ang anumang bakas. Hindi nagtagal, hinila ng aso ang handler nito patungo sa isang madilim na eskinita na walang ilaw. Agad na sumunod ang mga pulis habang naglalagay ng mga portable spotlight upang matiyak na ligtas ang lugar. Dinala sila ng aso sa isang bakanting lot na matagal nang napabayaan. Ang mga damo ay halos kasing taas na ng baywang ng tao, at may mga guho ng isang semi-permanenteng istruktura sa dulo nito. Ang tunog ng mga kuliglig at ang hangin na humahampas sa mga lumang yero ay nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Ngunit agad na napukaw ang atensyon ng mga pulis sa isang tumpok ng mga nabubulok na kahoy malapit sa pader ng gusali. Huminto doon ang aso at mahinang tumahol na nagpapahiwatig na mayroong isang bagay sa ilalim ng mga kahoy. Dahan-dahang inalis ng mga pulis ang mga kahoy isa-isa. At doon, lumitaw ang isang malaking puting sako na naninilaw na. Mukhang mabigat ang sako at nakatali gamit ang isang straw. Nang matagpuan ito, ilang residente na nanonood mula sa malayo ang agad na nagtakip ng bibig, takot na makita kung ano ang maaaring nasa loob nito. Agad na siniguro ng pulisya ang lugar at inilipat ang sako sa isang mas maliwanag na lugar upang suriin. Nang buksan ang sako, isang matapang na amoy ang biglang kumalat. Sa loob nito, natagpuan ang iba pang mga damit na puno ng dugo, isang pares ng sirang bota, at isang maliit na martilyo na may madilim na mansa sa ibabaw nito. Bagamat walang karagdagang bahagi ng katawan na natagpuan, ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang paupahang apartment at ang bakanting lot ay mahahalagang lokasyon na posibleng ginamit ng salarin bago iwanan ang bag na mailamang mga piraso ng katawan. Sa kabilang banda, ang team na sumusuri sa mga recording ay nagtagumpay na linawin ang ilang mahahalagang frame. Sa isang frame na pinalinaw gamit ang isang espesyal na software, malinaw na nakita na ang lalaking may dalang itim na bag ay may taas na humigit kumulang 5, 7, hanggang 5, 9. Bagamat hindi pa rin makita ang mukha ng salarin, ang iba pang pisikal na katangian tulad ng bahagyang kuba nitong balikat at ang nagmamadali nitong paglalakad ay naging batayan para sa karagdagang pagsusuri. Natuklasan din ng pulisya na huminto ang salarin ng ilang segundo malapit sa isang poste ng kuryente na para bang may tinitiyak bago magpatuloy sa paglalakad. Samantala, ang mga pulis na sumusuri sa datos ng umuupa sa apartment ay nakatuklas ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang huling lalaking umupa sa kwarto ay gumamit ng peking pagkakakilanlan. Ang numero ng telepono at address sa government na ginamit niya ay hindi ma-verify. Higit pa rito, ipinakita ng digital forensics na ang cellphone na pinaghihinalaang sa kanya ay huling naging aktibo sa lugar ng Amplas, isang barangay sa kalapit na distrito, sa gabi bago natagpuan ang mga piraso ng katawan. Ang datos na ito ay kasalukuyang sinusuri ng cybercrime team upang matukoy ang pattern ng paggalaw ng salarin. Pabalik sa bakanting lote, nakahanap ang mga pulis ng isang maliit na kumikinang na bagay sa ilalim ng manipis na tumpok ng lupa. Matapos hukayin, ito pala ay isang sirang cellphone na sadyang binalot sa plastik at mababaw na inilibing. Bagamat malubha ang kondisyon nito, umaasa ang pulisya na ang memory chip sa loob ay maaari pa ring ma-access. Agad na siniguro ang cellphone at dinala sa Digital Forensic Laboratory. Habang lumalalim ang gabi, mas maraming residente ang lumalapit upang alamin kung ano ang nangyayari. Nahirapan ang pulisya na kontrolin ang mga tao, lalo na't lalong tumindi ang tensyon nang kumalat ang balita tungkol sa mga bagong tuklas. Ilang residente na mas sensitibo ang nagsimulang iugnay ang insidenteng ito sa pagkawala ng isang binata sa kabilang barangay ilang araw na ang nakalipas, na lalong nagpalala sa mga haka-haka. Sa SFE General Hospital, ipinagpatuloy ng mga doktor ang masusing pagsusuri sa mga piraso ng katawan.
Sa isang bahagi ng buto, natagpuan ang mga bakas ng pinsala mula sa isang mapurol na bagay na nagpapahiwatig na ang biktima ay nakaranas muna ng karahasan bago pinutol-putol. Ang mga forensic expert ay kasalukuyang nagtatrabaho upang imapa ang pattern ng mga sugat na maaaring magturo sa mga investigador sa uri ng kasangkapan na ginamit ng salarin. Hanggang sa hating gabi, nananatiling nakalagay ang police line. Ang mga spotlight ay patuloy na nagbibigay liwanag sa bakanting lot, at ang mga investigador ay patuloy pa ring kinakausap ang mga bagong saksi na lumilitaw. Ang pakiramdam ay tila ito na ang kasukdulan ng isang mas malaking kwento. Ngunit, ipinapakita ng investigasyon na marami pang bahagi ng palaisipan ang hindi pa nabubunyag. Hating gabi na, ngunit ang investigasyon ay lalong tumitindi. Ang liwanag mula sa mga spotlight ng pulisya ay sumisilip sa bawat sulok ng bakanting lot at mga makikitid na eskinita sa barangay Silangan, lumilikha ng mahahabang anino sa mga pader ng mga bahay. Ang dating tahimik na lugar ay naging eksena ng isang malagim na misteryo, na para bang nagtatago ng isang malaking sikreto na hindi pa ganap na nabubunyag. Bandang 10:30 ng gabi, isang malaking development ang naganap. Ang negatibo unit na unang nakahanap sa sako ng mga duguan na damit ay biglang hinila ang handler nito patungo sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng lote. Ang barong-barong ay mukhang napakatanda na, gawa sa mga tabla ng kahoy na marupok na at may mga butas. Ang bubong nito ay yari sa kinakalawang na yero na lumilikha ng langitingit sa tuwing hinihipan ng hangin. Inamin pa ng mga residente na hindi nila ito pinapasok dahil itinuturing na itong abandonado. Nang lumapit ang mga pulis, malakas na tumahol ang aso na nagpapahiwatig na mayroong isang bagay sa loob. Dahan-dahang binuksan ng mga pulis ang pinto ng barong-barong na halos gumuho na. Sa loob ay ganap na madilim. Isang amoy ng halumigmig at alikabok ang agad na sumalubong sa kanila. Ngunit nang buksan ang mga portable na ilaw, ilang kahina-hinalang bagay ang agad na nakita. Sa sulok ng barong-barong, may isang maliit na mesa na puno ng mga gasgas. Sa tabi nito ay isang plastik na palanggana na may natirang madilim na likido. Sa pader sa likuran, natagpuan ng mga pulis ang mga tuyong tilamsik na tila dugo. Bagamat hindi pa matiyak ang pinagmulan nito, malinaw ang pattern ng tilamsik, na nagpapahiwatig na may isang partikular na aktibidad na nangyari doon. Dahil dito, hinala ng pulisya na ang barong-barong ay maaaring ginamit bilang pansamantalang lokasyon bago inilipat ng salarin ang mga piraso ng katawan sa bag at sako. Sa sahig ng barong-barong, natagpuan ng mga pulis ang isang maruming tela na kulay pula na tila ginamit na pamunas. Agad itong siniguro, kasama ang palanggana at mga kahoy na may mga mansa. Lahat ay inilagay sa mga evidence bag para sa masusing pagsusuri ng forensic laboratory. Sa labas ng barong-barong, isang residente na nakatira, hindi kalayuan sa lote ang lumapit at nagbigay ng nakakagulat na impormasyon. Inamin niya na nakakita siya ng mahinang ilaw mula sa loob ng barong-barong 2 gabi na ang nakalipas, na parang ilaw mula sa isang flashlight o maliit na lampara. Noong una, inakala niyang mga bata lamang ang naglalaro. Ngunit nang lumapit siya, nakita niya ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng madilim na jacket na lumabas mula sa direksyon ng lot ng nagmamadali. Hindi naglakas loob ang residente na tawagin ito dahil may naramdaman siyang hindi tama. Agad na itinala ng pulisya ang testimonya at itinuring itong napakahalaga. Samantala, ang investigation team na nag-iimbestiga sa pagkakakilanlan ng biktima ay nakahanap ng bagong pahiwatig. Batay sa mga pisikal na katangian at isang balat na natagpuan sa isang bahagi ng katawan, iniugnay ito ng pulisya sa listahan ng mga nawawalang tao. Isang pamilya na ang tinawagan upang sumailalim sa proseso ng pagtutugma. Bagamat hindi pa nagbibigay ng opisyal na kumpirmasyon ang pulisya, nagdagdag ito sa tensyon sa presinto, pumukaw sa atensyon ng publiko, at nag-iwan ng bakas ng pag-aalala at kaba sa mukha ng dumating na pamilya. Sa digital forensics, nagsimulang magbigay ng paunang resulta ang cellphone na natagpuang nakabaon. Bagamat sira, nagtagumpay ang mga eksperto na i-extract ang ilang bahagi ng data. Isa sa mga folder ay naglalaman ng huling lokasyon ng device. Lumalabas na ang cellphone ay nasa paligid ng paupahang apartment sa parehong gabi na iniulat ng may-ari na nawala ang huling umuupa.
Mayroon ding ilang mga text message history na hindi pa ganap na na-recover, ngunit sapat na upang ipakita na ang may-ari ng cellphone ay nakipag-ugnayan sa isang taong gumagamit ng hindi kilalang numero. Ang mga pulis ay bumalik sa paupahang apartment. Sinuri nila ang kisame, mga pader, hanggang sa mga siwang ng sahig na hindi napansin kanina. Nang alisin nila ang isang lumang tabla sa isang sulok ng kwarto, natagpuan ang isang maliit na supot na naglalaman ng mga piraso ng tela na kapareho ng kulay ng natagpuan sa barong-barong. Sa loob ng supot ay may mga tuyong bakas ng isang malapot na likido. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na may mga kahina-hinalang aktibidad na ginawa sa apartment. Habang lumalalim ang kaso, ang takot sa komunidad ay nananatiling matindi. Ang mga bata ay pinagbawalan ng maglaro sa labas. Maraming pinto ang mas maagang isinasara kaysa dati, at ilang residente pa ang humiling ng karagdagang seguridad mula sa pulisya. Sinabi ng barangay chairman na umaasa silang agad na malulutas ng pulisya ang kaso upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sa SK General Hospital, nagpatuloy ang forensic examination sa mga piraso ng katawan. Ang mga forensic officer ay nagsasagawa na ngayon ng malalim na pagsusuri sa mga sugat upang matukoy ang pattern ng pag-atake. Tinatayang higit sa isang matalas na kasangkapan ang ginamit ng salarin. Ang pagsusuring ito ay napakahalaga dahil ang pattern ng mga sugat ay maaaring maging isang malakas na pahiwatig upang matukoy ang uri ng bagay na ginamit at ang posibleng karakter ng salarin. Hanggang ngayon, lahat ng bagong tuklas ay patuloy na pinagsasama-sama sa isang mapa ng investigasyon na lalong nagiging komplikado. Ang mga bakas na nakakalat sa pagitan ng paupahang apartment, bakanting lot, lumang barong-barong, at ang thief na nag-record ng isang misteryosong figura ay nagsisimulang bumuo ng isang malaking larawan. Ngunit, marami pa ring misteryo ang hindi pa masasagot. Naniniwala ang pulisya na ang salarin ay nasa paligid pa rin ng lungsod, at ang pressure mula sa publiko ay lalong tumitindi upang ang kasong ito ay agad na magkaroon ng kalinawan. Malapit ng mag-umaga, ngunit ang investigasyon ay pumasok sa isang yugto na mas komplikado at puno ng mga sorpresa. Sa paligid ng bakanting lot at lumang barong-barong, mas lumamig ang hangin na para bang may alam ang lugar na hindi pa nabubunyag. Ang mga ilaw mula sa spotlight ng pulisya ay patuloy na sumusuyod sa mga damuhan, mga nabubulok na pader, at mga eskinita sa likod ng paupahang apartment. Ang mga pulis ay nagtatrabaho ng mas mabilis na nagpapahiwatig na nakahanap sila ng bagong landas na posibleng direktang konektado sa salarin. Bandang 12:47 ng madaling araw, isang special team na naunang sumuri sa barong-barong ang muling nakahanap ng kahina-hinalang bagay. Sa likurang bahagi ng barong-barong, may isang hukay sa lupa na mas madilim kaysa sa paligid nito. Noong una, inakala ng mga pulis na ito ay basa lamang na lupa. Ngunit matapos suriin gamit ang isang light metal detector, nagbigay ito ng paulit-ulit na signal. Dahan-dahang nagsimulang maghukay ang mga pulis. At hindi nagtagal, isang manipis na talim ng metal ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Ang talim na iyon ay bahagi pala ng isang malaking cutter na nabali at nakabaon ng halos 6 na pulgada. Agad itong siniguro dahil malaki ang posibilidad na ito ay isa sa mga kasangkapan na ginamit ng salarin. Bagamat kinakalawang na at natatakpan ng lupa, ang pattern ng pagkabali nito ay nagpapakita na ginamit ito sa ilalim ng matinding puwersa o pagkiskis. Sa paligid ng hukay, natagpuan din ng mga pulis ang mga maliliit na piraso ng malinaw na plastik na may mga natirang pulang mansa na hindi pa matukoy. Lahat ng mga tuklas na ito ay inilagay sa mga evidence bag, na lalong nagpatibay sa hinala na ang lumang barong-barong na ito ay hindi lamang isang pansamantalang hinto, kundi bahagi ng isang serye ng mga kaganapan na humantong sa pagputol-putol sa biktima. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang bagong ulat ang dumating mula sa team na sumusuyod sa paupahang apartment. Natagpuan nila ang isang mansa sa panlabas na pader ng bahay na naunang natakpan ng anino at hindi napansin. Ang mansa ay may kulay brown at pahaba ang hugis, na parang bakas ng isang kamay na idiniin sa pader. Kinuhaan ito ng litrato ng pulisya at kumuha ng sample. Samantala, ang mga residenteng nakakita sa proseso ay lalong natakot. Ilan sa kanila ang umamin na nakakaamoy sila ng kakaibang amoy mula sa direksyon ng apartment sa loob ng 2 araw, ngunit walang naghinala dahil inakala nilang amoy lamang ito ng patay na hayop.
Sa gitna ng tensyon, ang digital forensics team na sumusuri sa sirang cellphone ay nakahanap ng isang fragment ng mensahe na nabasa. Sa mensaheng iyon, may isang maikling pag-uusap sa pagitan ng may-ari ng cellphone at isang taong nakarehistro lamang bilang PC. Ang pag-uusap ay nagsasabing tapos na. Yung iba mamaya na, wag dumaan sa harap. Bagamat hindi pa mapatunayan na direktang may kaugnayan ito sa kaso, ang mensahe ay lubhang kahina-hinala dahil ipinadala ito sa gabi bago natagpuan ang mga piraso ng katawan. Sinusubukan ngayon ng mga investigador na tukuyin ang pagkakakilanlan ni EC sa pamamagitan ng mga natitirang call logs sa cellphone. Sa SFE General Hospital, ipinakita ng karagdagang pagsusuri sa mga piraso ng katawan na ang biktima ay malamang na nakaranas ng pisikal na karahasan bago pinutol-putol. May ilang mga pasa na nagmula sa tama ng isang mapurol na bagay, pati na rin mga hiwa sa ilang bahagi ng katawan na may pare-parehong pattern na tugma sa isang partikular na matalas na kasangkapan. Natagpuan din ng forensic team ang mga tira-tirang kemikal na pinaghihinalaang mula sa bleach na nagpapahiwatig ng pagtatangka ng salarin na alisin ang mga bakas ng ihi bago itapon ang mga piraso ng katawan. Samantala, pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon sa mga tindahan sa palengke na nagbebenta ng mga matutulis na kasangkapan. 2 tindero ang umamin na ilang araw na ang nakalipas, may isang lalaki na bumili ng malaking kutsilyo at maraming rubber gloves. Ang lalaki ay hindi gaanong nagsasalita at nakasuot ng face mask at sombrero, kaya nahirapan silang tandaan ang kanyang mukha. Ngunit, malinaw na naaalala ng isang tindero na ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket, parehong kulay ng suot ng salarin sa TV recording. Halos kasabay nito, isang tricycle driver ang lumapit sa field command post. Inamin niya na nakakita siya ng isang lalaking tumatakbo habang may dalang itim na bag sa eskinita sa gabi ng insidente. Hinala niya na hinahabol ang lalaki dahil patuloy itong lumingon sa likod. Nang tanungin tungkol sa itsura nito, sinabi ng saksi na mabilis ang lakad ng lalaki, matikas ang tindig, at nakasuot ng itim na sapatos na parang safety shoes. Ang testimonya na ito ay nagdagdag ng detalye sa mga katangian ng salarin na malabo lamang na nakita sa kiki. Sa komunidad, lalong naging hindi maganda ang sitwasyon. Maraming residente ang nagtitipon sa maliliit na grupo, pinag-uusapan ang posibilidad na may isang network sa likod ng kasong ito. Ilan pa ang nag-isip na hindi iisa ang salarin, kundi 2 o 3 tao batay sa pagkakalat ng mga ebidensya. Iginiit ng pulisya na hindi dapat maghinuha ang publiko, ngunit ang panawagan na iyon ay tila hindi sapat upang pawiin ang lumalaking takot. Bandang 2 oras ng madaling araw, nakahanap ang mga investigador ng isang bagong bakas na maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Hindi kalayuan sa bakanting lote, sa likod ng isang gumuhong semi-permanenteng pader, natagpuan ang isang punit na piraso ng tela na kulay itim na may maliliit na guhit. Ang tela ay kapareho ng telang pambalot na nakita sa key recording at katulad din ng maliit na piraso na natagpuan sa paupahang apartment. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang salarin ay nagpabalik-balik sa lugar na iyon bago itapon ang bag na mailamang mga piraso ng katawan. Sa mesa ng field command post, ang isang malaking mapa ng Barangay Silangan ay puno na ngayon ng mga pulang tuldok na nagpapakita ng posibleng ruta na dinaanan ng salarin. Ang bawat tuldok ay konektado sa isang linya na bumubuo ng isang pattern ng paggalaw na tila nagmamadali, hindi pare-pareho, at para bang ginawa ng isang taong patuloy na natatakot na mahuli. Ngunit hanggang ngayon, ang pagkakakilanlan ng salarin ay nananatiling isang malaking misteryo na hindi pa nalulutas at ang pressure mula sa publiko ay lalong tumitindi. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, walang palatandaan na hihinto ang investigasyon. Sa halip, lalong dumarami ang mga bagong tuklas na nag-ugnay sa 4 na magkakaibang lokasyon, ang eskinita kung saan natagpuan ang bag, ang paupahang apartment, ang bakanting lot, at ang lumang barong-barong. Lahat ng mga puntong ito ay naging pangunahing pulang linya sa malaking mapa ng investigasyon na nakalatag sa mesa. Sa gitna ng abalang gawain, 5 karagdagang pulis mula sa homicide section ang dumating, dala ang mga high-precision na kagamitan para makita ang maliliit na metal sa mga lugar na mahirap abutin. Nagpasya silang palawakin ang pagsisiyasat sa isang malaking drainage pipe sa likod ng bakanting lot. Ang drainage ay madilim, malalim, at mabagal ang daloy ng tubig, kaya mahirap makita kung ano ang nasa loob ng walang espesyal na gamit.
Isang pulis ang nagpasok ng isang maliit na kamera na may ilaw sa malaking konkretong tubo. Ang mga residente ay nagpigil ng hininga habang nakatingin sa maliit na monitor na nagpapakita ng imahe mula sa loob. Sa mga unang minuto, tanging mga bato, dahon at mga basurang plastik lamang ang nakita. Ngunit biglang nakita ng kamera ang isang maliit na itim na tela na nakasabit sa isang sulok ng tubo. Agad na ipinasok ng isang pulis ang isang mahabang tungkod na may kawit sa drainage at dahan-dahan itong hinila. Nang may angat ang tela, isang malansang amoy ang agad na kumalat. Ang tela pala ay bahagi ng isang punit na jacket o hoodie. Itim ang kulay nito, pareho sa damit ng salarin na nakita sa kite. Ngunit ang nagpatahimik sa mga pulis ay ang mapulang mansa na malinaw pa ring nakadikit sa loob ng tela. Agad itong inilagay sa isang evidence bag. Hinala ng pulisya na ang tela ay natanggal mula sa salarin habang sinusubukan niyang itapon ang isang bagay sa drainage. Sa ibang lokasyon, sa loob ng paupahang apartment, isang pulis ang nakapansi ng napakaliit na piraso ng salamin malapit sa bintana sa likuran. Noong una, mukha lamang itong ordinaryong bubog. Ngunit matapos suriin gamit ang isang flashlight, natagpuan ng pulis ang isang manipis na pulang mansa sa ibabaw ng salamin. Ang bubog ay maaaring nagmula sa isang matalas na bagay na ginamit ng salarin o mula sa ibang kagamitan na nabasag habang isinasagawa ang krimen. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa hinala na ang paupahang apartment ang pinagmulan ng karumal-dumal na gawain. Kasabay nito, sa FE General Hospital, ang forensic team na walang tigil sa pagtatrabaho ay nagpahayag ng isang bagong tuklas mula sa microscopic analysis. Sa ilang bahagi ng katawan ng biktima, mayroong mga natirang pulbos na parang panlinis. Ang pulbos ay natagpuan sa mga partikular na hiwa, na para bang sinubukan ng salarin na itago ang amoy ng katawan o pabilisin ang proseso ng pagkabulok. Ang tuklas na ito ay nagdagdag ng impormasyon na ang salarin ay hindi lamang kumilos ng brutal, kundi sinubukan din niyang gawing mahirap na makilala ang biktima. Ngunit, ang mga karagdagang detalyeng ito ay nakatulong sa pulisya na paliitin ang uri ng mga kasangkapan at materyales na posibleng ginamit. Pabalik sa bakanting lote, natagpuan ng team sa lumang barong-barong ang malabong bakas ng sapatos sa buhangin sa harap ng pinto. Ang pattern nito ay iba sa mga bakas na natagpuan sa eskinita kanina. Matapos suriin, ang bakas ay tila nagmula sa isang safety boot o makapal na rubber shoes, katulad ng sapatos na natagpuan sa loob ng sako ilang oras na ang nakalipas. Ang tuklas na ito ay nagbunsod ng hinala na nagpalit ng sapatos ang salarin habang lumilipat ng lokasyon, posibleng para iwasan ang pagkakakilanlan. Ilang metro mula sa lugar kung saan natagpuan ang bakas, may mas nakakagulat na natuklasan ang mga pulis. Isang silver na lighter na may nakaukit na letrang PC. Bagamat medyo magasgas na ang lighter, malinaw pa rin ang letra. Agad itong siniguro ng mga pulis at itinala ang lokasyon nito. Ang letrang ito ay naging malaking usapin dahil nauna nang natuklasan ng Digital Forensics Team ang isang misteryosong pag-uusap sa sirang cellphone na kinasasangkutan ng isang taong may initial na EC. Bagamat hindi pa matiyak ang koneksyon, ang pagkakatugma ng initial na ito ay nag-udyok sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad na dalawang tao ang sangkot. Sa gitna ng masinsinang investigasyon, isang bagong saksi ang lumapit sa command post na may maputlang mukha at tila nag-aalangan. Matapos kumbinsihin ng isang pulis, inamin niya na 2 gabi na ang nakalipas, nakarinig siya ng malakas na ingay mula sa direksyon ng paupahang apartment bandang 11:30 ng gabi. Ang tunog ay parang isang mabigat na bagay na nahulog, na sinundan ng nagmamadaling mga yapak. Hindi ito iniulat ng saksi dahil sa takot at inakalang ordinaryong away lamang ito. Agad na isinama ang testimonya na ito sa listahan ng mahahalagang pangyayari. Bukod pa rito, isang bagong katotohanan ang ipinakita ng pagsusuri sa KE mula sa pangalawang convenience store. Ang salarin ay hindi lamang isang beses dumaan, kundi 2 beses. Sa unang recording bandang 2:59 ng madaling araw, nakita siyang may dalang isang bagay sa kanyang kamay. Ngunit sa pangalawang recording bandang 3:17 ng madaling araw, wala na siyang dala. Ibig sabihin, sa loob ng 18 minutong pagitan, naiwan na ng salarin ang bag na may lamang mga piraso ng katawan sa eskinita o sa isang malapit na lokasyon. Ang time frame na ito ngayon ang pangunahing batayan ng pulisya
upang buuin muli ang mga kilos ng salarin ng detalyado. Sa buong barangay Silangan, lalong tumindi ang takot ng mga residente. Maraming bahay ang nananatiling bukas ang ilaw sa labas, kahit hating gabi na, at ilang residente ang nagbabantay ng sama-sama sa kanilang mga terrace. Nag-aalala silang ang salarin ay nasa paligid pa rin. Ang gabi ay napakatahimik ngunit puno ng tensyon na para bang may isang bagay na nagmamasid mula sa mga anino. Patuloy na tumitindi ang pressure mula sa publiko at lahat ng bagong tuklas ay nagpapatibay sa paniniwala ng mga investigador na ang kaso ay papalapit na sa kritikal na punto. Ngunit marami pa ring mga tanong na hindi pa nasasagot. Sino talaga ang salarin? Ano ang kanyang motibo? At mayroon pa bang iba na sangkot? Pagsapit ng 4:00 ng madaling araw, ang Tondo ay nasa pinakamatinding tensyon mula nang matagpuan ang bag na mailamang mga piraso ng katawan. Ang mga ilaw ng pulisya ay nananatiling maliwanag, tumatago sa kadiliman ng umaga. Ang mga kalsadang karaniwang tahimik ay puno na ngayon ng mga unipormadong pulis na nakakalat sa iba't ibang direksyon na para bang hinahabol ang oras. Naniniwala ang mga investigador na papalapit na sila sa salarin, ngunit ang mga madilim na bahagi ng kwento ay bumabalot pa rin sa kasong ito. Hindi kalayuan sa bakanting lot, isang pulis na nag-iinspeksyon sa isang drainage canal ang nakahanap ng isang maliit na bagay na nakausli sa pagitan ng tumpok ng mga dahon at putik. Nang linisin, ito pala ay isang metal na keychain na hugis ulo ng lobo. Sa likod nito ay may nakaukit na numerong I-117. Hindi pa matiyak ng pulisya ang kahulugan ng numerong ito. Kung ito ba ay isang partikular na code, numero ng isang bagay, o may personal na kaugnayan sa may-ari nito. Ngunit, agad itong itinuring na isa sa pinakamahalagang pahiwatig dahil natagpuan ito sa isang ruta na posibleng dinaanan ng salarin. Samantala, ang isa pang team na sumusuri sa barong-barong ay nakahanap ng isa pang nakakagulat na bagay. Sa ilalim ng isang marupok na tabla sa sahig, may isang maliit na espasyo na parang taguan. Sa loob nito ay may isang maruming papel na halos masira na. Bagamat karamihan sa sulat ay kupas na, may ilang salita na nababasa pa. Dito tapos, balikit na, huwag. Ang mga salita ay hindi buo, ngunit sapat na upang iugnay ito ng mga investigador sa kahina-hinalang pag-uusap sa sirang cellphone na nagsasabing, tapos na, yung iba mamaya na. Itinaas ng mga pulis ang iba pang mga tabla at natagpuan ang mga itim na mansa na pahaba, na parang bakas ng pagkiskis ng isang metal na bagay. Ang pattern ng mga gasgas ay medyo maayos, na para bang paulit-ulit na ikiniskis ng salarin ang parehong bagay sa gilid ng sahig. Hinala ng pulisya na maaaring ginamit ng salarin ang barong-barong bilang lugar para ihanda o itago ang mga bagay bago itapon ang mga piraso ng katawan. Sa paupahang apartment, muling isinagawa ang masusing pagsusuri, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit ng espesyal na light. Ang resulta ay nagpatahimik sa mga pulis. Sa sahig malapit sa likurang kwarto, nakita ang isang malaking pattern na hugis bilog na malabo na hindi nakita ng mata kanina. Ang pattern ay tila bakas ng isang likido na natapon at mabilis na nilinis. Ang mga linya sa pattern ay nagpapakita ng daloy ng likido sa dalawang direksyon, isa patungo sa likurang pinto at isa patungo sa banyo. Lahat ng mga puntong ito ay naging pangunahing focus ngayon ng mga investigador upang matukoy ang mas malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasabay nito, ang mga investigador na sumusuri sa mga gihi mula sa ibang mga punto sa paligid ay nakahanap ng karagdagang recording na lalong nagpakomplikado, ngunit nagpatibay sa hinala na higit sa isa ang salarin. Sa recording na iyon, nakita ang isa pang lalaki, iba sa salarin na may dalang bag, na naglalakad ilang minuto bago dumaan ang pangunahing suspect. Nakasuot siya ng madilim na sombrero at tila nakikipag-usap sa telepono habang nagmamadali. Hinala ng mga pulis na ang lalaking ito ay posibleng nagsasagawa ng surveillance o tinitiyak na ligtas ang sitwasyon bago dumaan ang pangunahing suspect dala ang bag. Pagsapit ng umaga, isang maikling sirena ang narinig mula sa highway. Isang sasakyan ng pulisya ang mabilis na dumaan patungo sa FE General Hospital. Lumalabas na ang mga bahagi ng katawan ng biktima na sinuri ay nagpakita ng bagong resulta. Natagpuan ng forensic team ang mga hibla ng itim na tela sa isa sa mga hiwa. Ang mga hibla ay tila nagmula sa damit na suot ng salarin, hindi ng biktima.
Ang tuklas na ito ay napakahalaga dahil maaari itong gamitin upang itugma sa mga ebidensyang tela na natagpuan sa bakanting lot, paupahang apartment, at drainage canal. Ang kondisyon ng kaisipan ng mga residente ay lalong lumala. Sa ilang mga bahay, nananatiling sarado ang mga kortina kahit na malapit ng mag-umaga. Maraming residente ang piniling hindi matulog, nagbabantay ng sama-sama sa kanilang mga teres habang pinapanood ang kilos ng pulisya mula sa malayo. Nagpapaalala sila sa isa't isa sa pamamagitan ng mga group chat na huwag lumabas ng bahay nang walang mahalagang dahilan. Ang takot ay napakatindi na bawat tunog ng yapak na maririnig mula sa likurang eskinita ay nagiging dahilan upang sumilip ang ilang residente mula sa kanilang mga bintana na may mukhang puno ng pag-aalala. Sa digital investigation, natuklasan ng cybercrime team ang huling lokasyon ng cellphone ng salarin bago ito pinatay. Ang lokasyon ay nasa isang semi-permanenteng gusali hindi kalayuan sa isang pangunahing kalsada, na kilala ng mga residente bilang isang bodega ng mga lumang gamit. Matagal nang hindi ginagamit ang bodega at madalas na ginagawang palaruan ng mga bata tuwing hapon. Agad na nagtungo ang pulisya sa lokasyon na may mahigpit na seguridad. Pagdating nila, natagpuan nilang nakalock ang pinto ng bodega gamit ang isang lumang kadena. Ngunit ang padlock ay tila bagong putol. May mga senyales na may isang taong pumasok o lumabas doon kamakailan. Sa loob ng bodega, mas madilim at tahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng mga patak ng tubig mula sa bubong ang maririnig. Sinuyod ng mga spotlight ng pulisya ang bawat sulok, at sa dulo ng silid ay natagpuan ang isang lumang mesa na may mga gasgas sa ibabaw. Katulad ito ng mga gasgas sa lumang barong-barong. Ngunit sa gilid ng mesa, may isang bagay na mas kapansin-pansin. Isang malaking itim na tela na nakarolyo at basta na lamang iniwan. Nang buksan ito ng pulisya, isang matapang na amoy ng kemikal ang sumingaw. Na para bang ang tela ay binuhusan ng isang kemikal upang alisin ang amoy ng katawan o dugo. Sa sulok ng silid, isang plastik na upuan ang nakatagilid na may mga bakas ng sapatos na kapareho ng natagpuan sa bakanting lote. Naniniwala ang pulisya na ang lugar na ito ay may mahalagang papel sa serye ng mga kaganapan na humantong sa krimen. Ang bodega ay maaaring ginamit ng salarin bilang isang transit location bago ilipat ang mga piraso ng katawan. Lahat ng mga tuklas na ito ay nagsimulang magturo sa isang malinaw na pattern. Ngunit kasabay nito, nagbukas ito ng mas maraming mga bagong katanungan. Kung totoo ngang higit sa isa ang salarin, sino sila? Nasa paligid pa ba sila ng tondo? Ano ang kinalaman ng lalaking may inisyal na Kisi? At ano ang kahulugan ng mga tala at ng numerong P117? Ang imbestigasyon ay nasa pinakakritikal na yugto na ngayon. Papalapit na, ngunit kasabay nito ay mas nagiging mapanganib para sa mga investigador at sa mga residenteng naghihintay ng resulta. Pagsapit ng 5:15 ng umaga, nagsimula nang magpakita ng madilim na asul na kulay ang kalangitan ng tondo, senyales ng papalapit na bukang liwayway. Ngunit, walang kahit isang pulis ang huminto sa kanilang trabaho. Ang mga mata ng ilang residente ay namumugto na dahil sa kakulangan sa tulog, ngunit ang kuryosidad at takot ay nagpapanatili sa kanila na sumilip mula sa likod ng kanilang mga bintana. Alam ng lahat ang isang bagay, ang investigasyong ito ay hindi na lamang paghahanap sa isang mamamatay tao, kundi dahan-dahang nagbubukas sa posibilidad ng isang mas malaki at planadong krimen. Sa bodega na natuklasan ilang oras na ang nakalipas, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng ikalawang yugto ng pagsisiyasat. Sa pagkakataong ito, binigyan ng diin ang bahagi ng kisame at ang ilalim ng sahig. Isang pulis na sumusuri sa likurang pader ang nakapansin ng isang maliit na butas na kasing laki ng isang bloke. Nang palakihin ang butas, lumitaw ang isang makitid na espasyo na halos 1 metro kwadrado lamang ang laki. Ang espasyo ay tila isang taguan ng mahahalagang bagay. Sa loob nito, natagpuan ang isang maliit na itim na sling bag. Nakasara ito, ngunit ang hugis nito ay nagpapahiwatig na medyo mabigat ang laman. Dinala ito ng pulisya sa labas ng bodega at dahan-dahang binuksan. Sa loob, natagpuan ang ilang kahina-hinalang bagay, isang pares ng bagong rubber gloves na hindi pa nagagamit, isang maliit na piraso ng itim na tela na may pulang mansa, isang maliit na kinakalawang na kutsilyo, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, isang building access card na may nakasulat na letrang KISI sa likod.
Ang pagkatuklas sa access card na ito ay naging pinakamalakas na ebidensya na ang lalaking may initial na ECE ay may direktang kaugnayan sa mga ebidensya sa iba't ibang lokasyon. Ngunit, hindi pa matiyak ng pulisya kung ang card ay pag-aari ng salarin ng kanyang kasabwat o ng ibang taong sangkot. Samantala, pabalik sa paupahang apartment, natagpuan ng mga pulis ang isang bagay na hindi napansin sa unang pagsusuri, isang maliit na pako na nahulog sa siwang ng sahig na gawa sa kahoy. Nang suriin, mayroong mga natirang hibla ng itim na tela na nakapulupot sa dulo nito. Hinala ng mga investigador na ang katawan ng biktima o ibang bagay ay inilagay o kinaladkad malapit sa lugar na iyon. Ang kakaibang pattern ng mga gasgas sa pako ay nagpapakita rin ng matinding puwersa, na para bang isang mabigat na bagay ang nahulog o hinila patungo doon. Sa bakanting lot, nagdala ang mga pulis ng isang portable heat detector upang suriin ang ilalim ng tumpok ng basura. Bagamat hindi na matutukoy ang temperatura ng katawan ng tao, kaya nitong makita ang mga pagbabago sa temperatura na nagpapahiwatig ng mga nakatagong bagay. Nagpakita ang aparato ng isang maliit na mainit na punto sa ilalim ng tumpok ng mga tuyong sanga. Nang hukayin, natagpuan ang isang plastik na bote na mailamang malinaw at matapang na amoy na likido. Ang bote ay may etiketang kinaopito na sulat kamay. Tinatayang ito ay isang kemikal na ginamit ng salarin upang linisin ang mga bakas ng dugo o alisin ang amoy. Ang tuklas na ito ay tugma sa resulta ng forensics na nakahanap ng mga tira-tirang kemikal sa ilang sugat ng biktima. Sa isa pang development, natuklasan ng digital forensic team ang activity log ng cellphone ng salarin na nagpapakita na binuksan niya ang isang digital map ng ilang beses sa gabi ng insidente. Ang mga puntong hinanap ng salarin ay kinabibilangan ng pangunahing eskinita, ang paupahang apartment, ang bakanting lot, at ang bodega. Ito ay lalong nagpatibay na lahat ng lokasyong ito ay sadya at hindi nagkataon lamang. Sa isang log pa, natagpuan ang mga coordinate na tumuturo sa isang maliit na kalsada malapit sa Amplas Terminal, na ngayon ay isang bagong lokasyon na kailangang suriin ng pulisya. Sa SFE General Hospital, natuklasan ng forensic doctor ang isang mas tiyak na pattern mula sa mga hiwa. Ang hugis ng mga hiwa ay nagpapakita ng isang partikular at pare-parehong anggulo na nagpapahiwatig na ang salarin ay gumamit ng parehong kasangkapan sa halos lahat ng bahagi ng katawan at ginawa ito gamit ang kanang kamay. Bukod dito, natagpuan ang mga tira-tirang metal sa mga sugat, na katulad ng material ng talim ng malaking cutter na natagpuang nakabaon sa lupa malapit sa barong-barong. Ang pagkakatugma na ito ay napakahalaga dahil iniugnay nito ang magkakaibang lokasyon sa isang serye ng planadong proseso ng pagputol. Habang papalapit ang mga investigador sa pagkakakilanlan ng salarin, nawawalan na ng kapanatagan ang mga residente. Ilang residente ang humiling ng karagdagang tulong mula sa barangay upang maglagay ng mga dagdag na ilaw sa mga maliliit na eskinita. May mga nagpahayag ng kanilang takot na baka ang salarin ay nasa paligid pa rin, pinapanood ang proseso ng investigasyon mula sa malayo. Ang takot na ito ay hindi walang basehan. Isang TV recording mula sa ikatlong convenience store ang nagpakita ng isang anino na nakatayo sa dulo ng eskinita bandang 1:45 ng madaling araw, pinagmamasdan ang direksyon ng paupahang apartment. Bagamat masyadong madilim ang recording para makilala ang tao, pakiramdam ng mga investigador na ito ay lubhang kahina-hinala. Mabilis na nagpulong ang mga investigador sa field command post. Mula sa malaking mapa, ang mga linyang nag-ugnay sa mahahalagang lokasyon ay nagsimulang bumuo ng isang pattern ng paggalaw ng salarin. Lahat ng linya ay patungo sa isang sentral na punto, ang bodega na natuklasan ilang oras na ang nakalipas. Ito ay nagpatibay sa hinala na ang bodega ang sentro ng aktibidad ng salarin bago siya lumipat sa lugar kung saan itinapon ang bag. Hindi nagtagal, isang bagong balita ang dumating mula sa patrol team na sumusuyod sa lugar malapit sa Amplas Terminal, ang lokasyong lumitaw sa log ng cellphone ng salarin. Natagpuan ng mga pulis ang isang itim na scooter na basta na lamang iniwan sa isang bakanting lot na may susi pa na nakasaksak. Ngunit, bukas ang upuan nito. Sa loob ng compartment, natagpuan ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga natirang tela, gamit na gloves, at isang maliit na papel na may sulat na mga numero at araw, Eskinita 4, Bahay Lot 11, Sako 7. Ang sulat ay halos tugma sa pattern ng paggalaw ng salarin sa gabi ng insidente.
Ngunit, muling lumitaw ang numerong I-117. Parehong numero sa nakaukit sa keychain na natagpuan sa drainage canal. Ito ay nagpatibay sa hinala na ang I-117 ay hindi lamang basta numero, kundi posibleng isang code para sa lokasyon, petsa, o isang mahalagang palatandaan na ginamit ng salarin sa kanyang plano. Ang motorsiklo ay naging pangunahing ebidensya ngayon. Plano ng pulisya na i-trace ang chassis at engine number nito upang malaman ang tunay na may-ari. Kung ang motorsiklo ay pag-aari ng salarin o sinadyang ninakaw, parehong magtatakda ito ng magkaibang direksyon sa investigasyon. Kasabay nito, iniulat ng mga residente na 2 gabi bago ang insidente, nakarinig sila ng tunog ng motorsiklo na huminto malapit sa bakanting lote sa parehong oras na nakita ng isa pang saksi ang ilaw mula sa lumang barong-barong. Ngayon, ang testimonya na iyon ay nagsimulang ituring na mahalaga dahil ang motorsiklong natagpuan ay may pagkakatulad sa nakita nila. Bagamat mahirap maalala ang eksaktong kulay, lahat ng ebidensyang ito, ang access card ni EC, mga piraso ng itim na tela, mga bubog, mga kemikal, mga bakas ng sapatos, ang sulat na may numerong P-117, hanggang sa misteryosong motorsiklo ay nagsimulang bumuo ng isang malaki at lalong nakakatakot na larawan. Ngunit bawat sagot na lumilitaw ay laging nagbubukas ng mga bagong tanong na hindi gaanong misteryoso. Pagsapit ng 6:20 ng umaga, unti-unting sumikat ang araw sa likod ng mga kabahayan sa Tondo. Ngunit, ang pakiramdam sa lugar ay parang hating gabi pa rin. Ang liwanag ng umaga ay lalong nagpakita kung gaano kalawak ang lugar na napapalibutan na ngayon ng police line. Ang mga pulis na walang tigil sa pagtatrabaho mula pa kagabi ay nagpapalitan na, ngunit ang bilis ng investigasyon ay nananatiling mabilis na para bang ang oras ang kanilang pinakamalaking kalaban. Sa Field Command Post, nagtipon ang mga investigador sa paligid ng malaking mapa na puno na ngayon ng mga pulang linya, itim na bilog, mga time marker, at pinalaking mga larawan mula sa kih. Ang mapa ay parang isang magulong sinulid na naglalarawan sa mga kilos ng salarin mula sa gabi ng insidente hanggang sa pagkatuklas ng bag. Lahat ng punto ay magkakakonekta na. Ngunit, isang punto na mas mahalaga ang biglang lumitaw, isang lokasyon sa labas ng Tondo, mga 5 kilometro mula sa unang crime scene na minarkahan bilang i-dark spot. Isang lugar na naitala sa log ng cellphone ng salarin, ngunit hindi pa nasusuri ng direkta. Bago pa man umalis ang team patungo sa dark spot, isang malaking development ang lumabas mula sa pagsusuri sa motorsiklo na natagpuan malapit sa Amplas Terminal. Ang chassis at engine number na sinuri sa sistema ng pulisya ay nagpakita na ang motorsiklo ay nakarehistro sa pangalan ng isang taong may initial na if, si Ricardo Santos. Isang lalaking nasa edad 30 na nakatira sa ibang distrito ng Maynila. Ngunit nang puntahan ng mga pulis ang address, walang tao sa bahay at hindi nakalock ang pinto sa gilid. Sinabi ng mga kapitbahay na si Ihe ay bihirang makita sa mga nakalipas na araw. Nang pasukin ng mga pulis ang bahay ni Ihe, lalong naging kakaiba ang pakiramdam. Bagamat may mga senyales ng aktibidad, napakalinis ng bahay. Sobrang linis para sa isang bahay na basta na lamang iniwan. Walang maruming plato, walang nakakalat na damit, at ang sahig ay parang bagong lampaso. Ngunit sa ilalim ng isang carpet malapit sa likurang pinto, natagpuan ng mga pulis ang isang malabong mansa na hugis bilog at kulay brown. Kumuha ng sample ang forensic team at napag-alaman na ang mansa ay katulad ng mga bakas na natagpuan sa paupahang apartment. Sa kabilang bahagi ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang isa pang maliit na sulat na naglalaman ng serye ng mga numero at araw, katulad ng sulat na natagpuan sa compartment ng motorsiklo. Ngunit, ang sulat sa bahay ay may karagdagang mga numero, 11 paghahati 7 paghahati 8 paghahati 2 paghahati 6 paghahati 1. Walang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito, ngunit hinala ng mga investigador na hindi lamang ito isang code para sa lokasyon, kundi posibleng isang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang, isang partikular na oras, o isang uri ng sistema ng pagmamarka para sa salarin. Sa sala, natagpuan din ng mga pulis ang isang kalendaryo sa dingding na may ilang mga petsang binilugan ng itim na panulat. Ang mga bilog ay nasa mga petsa na malapit sa mga ulat ng mga nawawalang tao na natanggap ng Bagamat hindi pa direktang makumpirma,
ang pagkakatugma na ito ay lalong nag-aalala sa pulisya na ang kasong ito ay maaaring hindi ang unang krimen ng salarin. Samantala, ang isa pang team na sumusuri sa bodega ay nagkaroon ng malaking development. Sa wakas, natagpuan nila ang mas malinaw na bakas ng sapatos sa maalikabok na sahig. Nang ikumpara ang pattern nito sa mga bakas sa bakanting lot, tumugma ito. Ang bakas ay tila nagmula sa parehong safety boot na natagpuan sa loob ng sako. Ang tuklas na ito ay lalong nagpaliit sa hinala na ginamit nga ng salarin ang bodega bilang pangunahing lugar ng paghahanda. Sa lumang barong-barong, isang mas nakakagulat na bagay ang natuklasan sa karagdagang pagsusuri. Nang ganap na may angat ang mga tabla sa kaliwang bahagi ng sahig, natagpuan ang isang maliit na espasyo na naglalaman ng mga sunog na piraso ng kahoy. Tila may sinubukang sunugin ngunit hindi natapos. Tinatayang sinubukan ng salarin na sunugin ang isang bagay, posibleng damit o iba pang ebidensya, ngunit pinatay ang apoy dahil sa takot na makita ng mga residente. Ang mga natirang sunog na kahoy ay binigyan ng espesyal na marka dahil mayroon itong kaunting pulang mansa. Sa bakanting lote, natuklasan ng mga investigador ang isang bagay na lalong naglinaw sa pattern ng paggalaw ng salarin. Sa kaliwang bahagi ng lote, may isang maliit na daanan na natatakpan ng matataas na damo. Nang buksan, ang daanan pala ay patungo sa likurang bakod ng isang lumang gusali na hindi na ginagamit. Nang pumasok ang pulisya sa bakod, natagpuan nila ang isang makitid na lugar na parang isang daanan ng pagtakas. Sa lupa, natagpuan ang isang manipis na puting pulbos na nakahalo sa lupa. Matapos ang mabilis na pagsusuri, ang material ay katulad ng pulbos mula sa panlinis na natagpuan sa katawan ng biktima. Kasabay nito, sa FE General Hospital, natuklasan ng forensic team ang isang bagay na tumuturo sa karakter ng salarin. Ang mga hiwa sa katawan ng biktima ay nagpapakita ng isang pare-parehong pattern na para bang ang salarin ay may karanasan sa paggamit ng mga pamutol. Hindi tulad ng isang baguhan na karaniwang nag-iiwan ng hindi regular na mga hiwa, ang mga sugat sa biktima ay simetriko sa ilang bahagi. Ito ay nag-udyok sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad na ang salarin ay may partikular na trabaho o background, posibleng may kaugnayan sa isang talyer, industriya ng karne, o trabahong nangangailangan ng presisyon sa pagputol. Samantala, nagsimulang iugnay ng mga residente ang pangalang Ises sa malabong alaala tungkol sa isang lalaki na ilang beses na nakitang nagpabalik-balik sa paligid ng bakanting lot 2 linggo na ang nakalipas, na may dalang maliit na sling bag. Bagamat hindi pa makumpirma, ang mga testimonya ng mga residente ay dahan-dahang nag-ugnay sa mga ebidensya sa lapangan. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, sa wakas ay nagpasya ang pulisya na magtungo sa dark spot na lumitaw sa log ng cellphone ng salarin. Ang lokasyon ay nasa isang lumang gusali na dating ginagamit bilang imbakan ng mga materyales sa konstruksyon. Ang gusali ay bihirang daanan ng mga tao, at ang daan patungo dito ay sira-sira na at natatakpan ng damo. Pagdating ng team, naramdaman nila ang isang mas tahimik at mas malamig na kapaligiran kaysa sa ibang mga lugar na sinuri nila. Hindi nakalock ang pinto ng lumang gusali. Nang dahan-dahang buksan ito ng mga pulis, isang makapal na alikabok ang bumalot sa buong silid. Ngunit, ang nag-udyok sa mga pulis na buksan ang kanilang mga spotlight ay ang isang malaking mesa sa gitna ng silid. Sa ibabaw nito, may mga malalalim na gasgas, katulad ng mga pattern na natagpuan sa lumang barong-barong at sa bodega. Sa sulok ng silid, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na kahon. Dahan-dahan nila itong binuksan, at sa loob ay may isang bagay na nagpatibay sa kanilang seguridad, isang kamay ng manikin na may maputlang kulay at may mga pulang mansa sa pulso. Bagamat manikin lamang ito, ang kondisyon at pagkakatagpo nito ay nag-iwan ng malaking tanong. Ito ba ay isang kasangkapan sa pagsasanay ng salarin, o bahagi ng isang plano na hindi pa naisa sa katuparan? Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang natagpuan sa ilalim ng mesa, isang madilim na sombrero na halos kapareho ng suot ng misteryosong lalaki sa TV recording. Sa loob ng sombrero, may isang hibla ng maikling itim na buhok. Agad itong kinuha bilang sample para sa SCK testing. Ang mga investigador ay nasa kritikal na punto na ngayon. Lahat ng ebidensya ay nagsimulang magturo sa isang napaka-organisadong pattern na para bang inihanda ng salarin ang lahat ng lokasyon ng sadya. Ngunit patuloy na lumilitaw ang mga bagong tanong. Si Hes ba talaga ang pangunahing salarin?
Sino ang pangalawang lalaki sa Kihis? Ano ang ibig sabihin ng Ki-117? Bakit may manikin na may peking dugo? Pagsapit ng 11:30 ng umaga, ganap ng sumikat ang araw, ngunit ang pakiramdam sa paligid ng lumang gusali na naging dark spot ng investigasyon ay lalong lumamig. Ang mga investigador ay nagtatrabaho ng may matinding pag-iingat. Dahan-dahan ngunit tiyak ang kanilang mga hakbang, na parabang alam nilang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring maging dahilan upang makaligtaan ang isang mahalagang piraso at magbigay ng pagkakataon sa salarin na makatakas. Ang lumang gusali ay puno ng alikabok, mga sapot ng gagamba, at isang malabong amoy ng kemikal na nananatili sa hangin. Sa gitna ng silid, ang malaking mesa na may mahahabang gasgas ay tila isang tahimik na saksi sa isang gawain na ginawa ng nagmamadali ngunit planado. Ang mga gasgas ay katulad ng mga pattern na natagpuan sa lumang barong-barong at sa bodega, na nagpapatibay na gumamit ang salarin ng ilang magkakaibang lokasyon, ngunit maihalos parehong pamamaraan. Hindi nagtagal matapos pumasok sa gusali, isang pulis ang nakapansin ng mga bakas ng sapatos sa maalikabok na sementadong sahig. Ang sukat nito ay katulad ng mga bakas sa bakanting lot, ngunit mas malinaw. Agad na kumuha ng digital cast ng mga bakas ang pulis gamit ang isang espesyal na aparato. Nang ikumpara ito sa mga naunang cast, halos perpekto ang pagkakatugma. Ito ay nagpatibay sa hinala na ang dark spot na ito ay isang mahalagang bahagi ng mga kilos ng salarin. Sa kaliwang bahagi ng silid, natagpuan ng mga pulis ang isang bagay na hindi nakita kanina dahil natatakpan ng mga sirang tabla, isang manipis na kutson na puno ng alikabok. Tila hindi ito ginagamit, ngunit nang iangat ito ng mga pulis, natagpuan nila ang tatlong maliliit na bagay sa ilalim nito, isang itim na lighter, isang maliit na metal clip na tila bahagi ng isang disposable face mask, at isang maliit na papel na may mga letrang tila pinutol mula sa isang sulat. 2. Huwag tira. Bagamat hindi buo ang sulat, lalong naniniwala ang mga investigador na madalas na lumilipat ng lokasyon ang salarin. Nag-iiwan ng mga mensahe o pahiwatig para sa kanyang sarili, upang matiyak na wala siyang naiiwan na ebidensya na maaaring magdiin sa kanya. Sa likod ng gusali, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na pinto patungo sa isang makitid na pasilyo na puno ng mga guho. Madilim at maalinsangan ang pasilyo, at tila matagal nang hindi dinaraanan ng tao. Ngunit nang itutok ang mga spotlight sa sahig, natagpuan ang isang puting pulbos na halos kapareho ng pulbos mula sa panlinis na natagpuan sa bakanting lot. Ang pulbos ay bumubuo ng isang mahabang linya na palabas mula sa pasilyo, patungo sa isang masukal na lugar sa likod ng gusali. Sinundan ng mga pulis ang bakas ng pulbos na halos 20 metro ang haba. Sa huli, huminto ang bakas sa isang maliit na hukay sa lupa na parang bagong gawa. Ang lupa sa paligid ng hukay ay mas malambot kumpara sa ibang lugar. Nang maingat na maghukay ang mga pulis, natagpuan nila ang isang malinaw na plastik na kahon na mahigpit na nakasara. Sa loob nito, may isang itim na tela na tila ibinabad sa isang likido, mga gamit na plastic gloves, at isang kinakalawang na paper clip na nakadikit sa isang piraso ng papel na may numerong 7 tandang bawas isa. Ang numerong ito ay muling naging isang bagong palaisipan, ngunit ang pattern ng paglitaw nito ay napakakonsistente sa mga numerong 11 tandang bawas 7 at iba pang mga palatandaan na natagpuan kanina. Lalong naniniwala ang mga investigador na lumikha ang salarin ng isang internal na sistema ng code na siya lamang o ang kanyang grupo ang nakakaunawa. Samantala, pabalik sa Field Command Post, isang bagong tuklas mula sa forensic doctor ang nagbago sa buong takbo ng investigasyon. Matapos suriin ang mga sample ng kemikal sa katawan ng biktima, napag-alaman ng doktor na gumamit ang salarin ng dalawang magkaibang uri ng kemikal, isa para linisin ang dugo at isa para alisin ang amoy. Ang pangalawang kemikal ay hindi karaniwang nabibili sa merkado, kundi mas madalas na ginagamit sa mga partikular na laboratorio o industriya. Ang konklusyong ito ay nagbunsod ng isang bagong hinala na ang salarin ay may access sa isang partikular na pasilidad, posibleng isang lugar ng trabaho, maliit na laboratorio, o bodega ng kemikal. Samantala, ang digital forensics team na sumusuri sa mga sirang mensahe ay sa wakas ay natapos na ang pag-recover ng karamihan sa data. Sa isang pag-uusap, nakita ang isang pangungusap, lahat dapat tapos bago mag-11 tandang bawas 7. Huwag ulitin yung dati.
Ang pangungusap na ito ay naglinaw na ang tila 11 tandang bawas 7 ay hindi lamang basta numero. Maaaring ito ay isang deadline, isang mahalagang petsa, o isang internal na code ng operasyon. Agad na ikinumpara ng mga investigador ang numerong ito sa mga petsa, oras, at pattern ng mga ulat ng nawawalang tao. Ilang maliliit na pagkakatugma ang nagsimulang lumitaw, ngunit hindi pa sapat upang maging isang konklusyon. Sa bahay ni Ihes, natagpuan ng mga pulis ang isang mas nakakagulat na bagay. Matapos suriin ang isang aparador na mukhang malinis, natagpuan ng isang investigador ang mga lumang damit na nakatago sa pinakailalim. Sa gitna ng mga damit, may isang punit na itim na jacket na may pattern ng tela na kapareho ng mga piraso ng tela na natagpuan sa drainage canal at sa bakanting load. Sa loob ng bulsa ng jacket, natagpuan ang isang maliit na papel na may simpleng sketch, isang guhit ng 4 na lokasyon, isang linya na nag-ugnay sa lahat, isang malaking key sa lumang gusali na naging dark spot ng investigasyon. At sa sulok ng sketch ay may nakasulat na balik bago umaga. Ang sketch na ito ay nag-udyok sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad na matagal nang minamanmanan ng salarin ang mga lugar na ito bago pa man mangyari ang krimen. Maaaring lahat ng ito ay bahagi ng isang pattern o isang partikular na ritual. Pabalik sa lumang gusali, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na silid sa sulok na natatakpan ng isang lumang estante. Hindi gaanong mabigat ang estante, ngunit sapat na upang takpan ang isang maliit na pinto sa likod nito. Nang itulak ang estante, bumukas ang maliit na pinto na mailangit-ngit. Sa loob, may isang makitid na espasyo na hindi mas malaki sa isang aparador, ngunit napakadilim. Nang itutok ang spotlight, isang bagay ang nagpatahimik sa lahat ng pulis. Isang malaking itim na tela ang nakasabit sa pader, at sa ilalim nito ay may isang maliit na mesa na may 3 bagay na maayos na nakahanay, isang bagong cutter, isang maliit na bote na mailamang malinaw na likido, at isang papel na may sulat na kung pumalpak, balik sa unang ruta. Huwag mag-iwan ng kahit ano. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na hindi basta-basta. Lalong naniniwala ang mga investigador na may ugali ang salarin na isulat ang mga instruksyon para sa kanyang sarili, na para bang nagsasagawa siya ng isang paulit-ulit na operasyon. Sa kabilang bahagi ng gusali, isang pulis ang nakahanap ng isang mas misteryosong bagay, isang maliit na nakatagong kamera na nakatutok sa pasukan. Hindi na ito gumagana, ngunit nang kopyahin ang memory card, ang natitirang recording ay nagpakita ng anino ng isang taong pumasok sa lumang gusali 1 linggo bago natagpuan ang krimen. Masyadong madilim pa rin ang recording para makilala kung sino ang tao, ngunit naniniwala ang mga investigador na ito ay isang malaking piraso ng palaisipan na matagal na nilang hinahanap. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, nang sundan ng mga pulis ang mga bakas ng lupa sa likurang pinto ng gusali, natagpuan nila ang malinaw na senyales na may isang taong naroon hindi nagtagal bago dumating ang investigation team. Mga bagong bakas ng sapatos, basang lupa na hindi pa ganap na natutuyo, at ang amoy ng sigarilyo na nananatili pa sa hangin. Iisa lang ang ibig sabihin nito, ang salarin ay maaaring napakalapit, mas malapit kaysa sa inaakala. At posibleng pinapanood pa rin niya ang bawat kilos ng pulisya mula sa malayo. Pagsapit ng 12 oras 40 minuto ng tanghali, lahat ng pulis sa Tondo ay inutusang maghanda patungo sa isang punto na mula pa sa simula ay tinawag na dark spot. Ang lokasyon sa dulo ng isang tagong daanan sa gitna ng mga guho ng isang lumang gusali. Matapos matagpuan ang mga bagong bakas ng sapatos at ang sariwang amoy ng sigarilyo, napag-alaman ng mga investigador na ang salarin ay posibleng napakalapit. Dahil dito, pinalawak ang perimeter hanggang halos 300 metro, at mga armadong pulis ang ipinakalat sa bawat posibleng labasan. Sa gitna ng paghahanda, natanggap ng investigation team ang pinakamalaking development mula nang magsimula ang kaso. Lumabas na ang resulta ng mabilisang CK test sa buhok na natagpuan sa loob ng madilim na sombrero. Tumugma ito sa datos ng isa sa mga taong naitala sa ulat ng mga nawawala 3 buwan na ang nakalipas. Isang lalaking nagngangalang Antonio Pineda, D., na pinaghihinalaang may kaugnayan sa trabaho kay Ricardo Santos, ang may-ari ng misteryosong motorsiklo na ngayon ay pangunahing target. Ang tuklas na ito ay nagpatibay sa hinala na 2 tao ang sangkot, si Ihef bilang ang salarin na nakita sa at si I bilang isang taong maaaring may partikular na papel, maaaring bilang kasabwat, isa pang biktima, o isang taong maraming alam bago nawala.
Ngunit, ang sumunod na tuklas ay mas nakakagulat. Nang sundan ng mga investigador ang direksyon ng mga bagong bakas ng sapatos sa likod ng lumang gusali, nakarating sila sa isang makitid na pasilyo na napapalibutan ng matataas na pader at makakapal na puno. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na bakal na pinto na may padlock na bagong putol. Nang lumapit ang mga pulis, natagpuan nila ang isang upos ng sigarilyo na mainit pa, isang malinaw na senyales na may isang taong naroon ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang pinto ay patungo sa isang makitid at madilim na basement. Binuksan ang mga spotlight at maingat na pumasok ang mga pulis. Ang kapaligiran sa ilalim ay napakamaalinsangan na may malabong amoy ng kemikal mula sa ilang mga walang laman na plastik na lalagyan sa sulok. Nang itutok ang ilaw sa kanang pader, isang sulat na gawa sa itim na pintura ang malinaw na nakita, 117 huling ruta tapos na. Ang sulat na ito ang naging liwanag na nag-ugnay sa buong palaisipan. Ang numerong key 117 ay hindi lamang isang code, kundi isang palatandaan ng huling ruta kung saan huminto ang salarin bago isagawa ang kanyang krimen. Ang ruta ay nagsimula sa paupahang apartment, patungo sa bakanting lot, lumang barong-barong, bodega, at nagtapos sa lumang gusaling ito. Ang lugar kung saan tinapos ng salarin ang buong proseso ng paghahanda bago tuluyang iwanan ang bag sa tondo. Sa sahig ng basement, natagpuan ang isang pares ng sapatos na halos kapareho ng mga bakas na natagpuan sa bakanting lote. Basa ang sapatos at puno ng putik na kapareho ng lupa sa paligid ng lumang gusali. May mga pulang mansa sa swelas nito, at bagamat kailangan pa ng masusing pagsusuri, lubos na naniniwala ang mga investigador na ito ay pag-aari ng isa sa mga salarin. Hindi nagtagal, isang tunog ang narinig mula sa likuran ng gusali, parang mabilis na mga yapak na papalayo. Agad na kumilos ang mga pulis patungo sa direksyon ng tunog, sinuyod ang lugar ng matataas na damo. Sa pagsisiyasat, natagpuan ang isang itim na jacket na nakasabit sa isang sanga ng puno, na para bang sadyang iniwan ng nagmamadali. Sa loob ng bulsa ng jacket, may isa pang cellphone na buo pa. Nang suriin, agad itong nagturo sa isang huling kontak na tinawagan, si. Napag-alaman ng mga investigador na si ay nasa lokasyon ilang minuto bago dumating ang pulisya. Iniwan niya ang jacket, sinira ang padlock sa likurang pinto, at tumakbo patungo sa likurang bahagi ng lumang gusali. Sa lugar na iyon, basa ang lupa at may mga bagong bakas ng sapatos na patungo sa isang maliit na daanan na nag-ugnay sa tatlong magkakaibang eskinita. Ang mga bakas ay nagtapos sa isang kanto, at doon natagpuan ng mga pulis ang huling pahiwatig, isang maliit na papel na naiwan sa lupa na may sulat kamay na nagsasabing, kung mahuli, yung iba magpapatuloy. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking bagay, na posibleng maihigit sa isang aktibong salarin at maaaring sumunod sila sa parehong pattern. Ngunit ayaw mag-isip ng pulisya. Agad nilang pinalawak ang paghahanap sa tulong ng mga team mula sa PIPSID. Pagsapit ng 2 oras ng hapon, matapos kolektahin ang lahat ng ebidensya mula sa 5 magkakaibang lokasyon, ang paupahang apartment, bakanting lot, lumang barong-barong, bodega, at ang lumang gusali, nagpasya ang mga investigador na tapos na ang unang yugto ng investigasyon. Lahat ng lokasyon ay permanenteng isinara na ngayon para sa karagdagang forensic analysis. Ang pagtugis kay Ihesi at sa kanyang mga posibleng kasabwat ay naging pangunahing pokus na ngayon ng pulisya. Ang mga residente ng Tondo ay nagsimula ng lumabas ng kanilang mga bahay nang may pag-iingat ng kumalat ang balita na ang investigasyon ay papalapit na sa katapusan. Bagamat bumabalot pa rin ang takot, medyo gumaan ang kanilang pakiramdam nang malaman na malapit nang mahuli ng pulisya ang salarin at mayroon silang matibay na ebidensya upang tapusin ang kasong ito. Naghihintay na lamang ang mga investigador sa buong resulta ng lahat ng forensic evidence. Isang joint team na rin ang tumutugis kay Ihes sa ilang mga punto sa labas ng Tondo, pinapaliit ang lugar ng paghahanap sa ilang kilometro na lamang. Hanggang ngayon, hindi pa nagbibigay ng opisyal na impormasyon ang pulisya tungkol sa motibo sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Ngunit sa mga ebidensyang lalong nagiging malinaw, tiwala ang mga otoridad na ang kasong ito ay malapit nang magkaroon ng katapusan. Sa pagtatapos ng pagsisiyasat sa huling lokasyon, malinaw na ang lahat ng kilos ng salarin. Lahat ng detalye ay hawak na ng pulisya. Ang ihruta 117 ay nabunyag na. Ang basement ang naging huling punto.
Ang salarin ay naghihintay na lamang ng oras bago tuluyang mahuli. Ang kaso ay opisyal nang pumasok sa yugto ng pagsasara ng investigasyon. Ang kaso ng pagkatuklas ng bag na may lamang mga piraso ng katawan ng tao sa Tondo ay papasok na sa huling yugto ng investigasyon. Matapos matagumpay na maiugnay ng pulisya ang ilang mahahalagang lokasyon at makahanap ng matibay na bakas na tumuturo sa pangunahing salarin, ang mga forensic evidence, CCTV recordings, at mga tuklas sa lapangan ang naging susi upang tapusin ang kasong ito at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Tiniyak ng pulisya na patuloy ang pagtugis at ang mga pinakabagong development